So, eto na naman tayo. Makikisabay at tutulong sa mga taong nakapagpamulat kung ano nga ba ang totoong mukha ng isang Raffy Tulfo. Paano ba to at hindi na yata alam ni Raffy Tulfo at sa mga tangang vlogger niya kung ano ang unahing gawan ng kwento para makapag-damage control ang mga ito. Yun bang parang yung sakit nila nagkasabay-sabay na at hindi na alam kung ano ang uunahing gamutin? Imagine kung ano ang pakiramdam ng nagsabay ng LBM at ubo. Yung kada bugso ng ubo mo sumasabay naman ang labas ng taing kasing baho ng bunganga ni Melo. Yun bang tila napakamalas mo na dahil dalawang sipon ang nagsabay tumama sa'yo tapos kada bahing mo tila sumasamang utak mo? Para lang klaro, imposible pala yung mangyari sa mga Tulfonatics at Ampalaya dahil wala pala silang utak, no? Ano na naman ba ang pinagsasasabi ko? Ito yung tungkol sa mga sundalong nagkukundena sa ginawang pagtawag ni Raffy Tulfo na duwag ang kanilang kabaro. Siguraduhin namin makulong ka, pero dapat tanggalin ka muna namin sa serbisyo. Alam mo sir, ito ako muna magsalita, makinig ka. Duwag ka sir, nakakatakot ka. Baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na, nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka, karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. Saludo ako sa mga sundalong ito dahil tinitindigan natin pinaglalaban nila ang kanilang kasamang nagsusuot ng kaparehong uniforme. Hindi katulad nitong kalbong to. Binastos ka na ni Raffy Tulfo sa hearing ng committee na pinamumunuhan mo, 10 ng iyong kabaro. As in ha, harap-harapang pang-iinsulto sa harap ng sambayan ng Pilipino pero ikaw pang ugok ka ang humingi ng despensa at sorry kay Tulfo? Pwede ka ba namin ngayong sabihin duwag, ha? Senator Bato de la Rosa. Akala ko ba pulis ka? Pinagbabastos na ang mga kasamahan mo na naka-uniforme sa harapan mo, ikaw pa ang nagpakumbabaan ni Malistik Bombastic. Kalbulastik. Sarap mong sabunutan, tado ka. Naduwag ka kay Raffy Tulfo? Alam nyo, aking napag-connect at napagtando. Kaya ba sinabi ni self-proclaimed TSWD Secretary Erwin Tulfo na hindi na-confirm ang appointment dahil di umano sa isang Amerikano na katulad din ni Raffy Tulfo tapos papasok na sa politiko biglang ay, Pilipino kami, hindi pala kami Amerikano. Na itong si Raffy Tulfo ay hindi tatakbo bilang Pangulo sa 2028. Dahil nakikita nila at alam nila na hindi pa man nagpapahiwatig ang hindi duwag na Raffy Tulfo na tatakbo bilang presidente ay lumalabas na ang kanyang napakabahong pagkatao. Kasing baho ng malaimburnal na bunganga ni Melo at Dado. Ano ba ang karapatan mong tawagin na duwag ang isang sundalo ha, Raffy Tulfo? Dahil lamang sa pag-atras niya sa kasal at magpatali sa isang tao? Una, personal na buhay niya yan, wala kang karapatang makialam. Chismoso ka kasi masyado. Umamin ka nga. Ikaw ang original gossip central, ano? Kulang na lang nakalat ka rin mo sa pananakot mo na kapag ka hindi itinuloy ang pagpapakasal ay patatanggal mo sa serbisyo. Napakakapal din talaga ng apog mo, no? Hindi kaya mas duwag ang isang lalaki na nag-abandona ng kanyang asawa na buntis? Hindi kaya mas duwag ang isang tao na sa halip na harapin ang responsibilidad sa asawa at anak ay mas piniling magpatangay sa puting ban at sa Amerika mapadpad? Hindi kaya mas duwag Senator Raffy Tulfo ang hindi magsustento sa mga anak? Hindi kaya mas duwag Senator Raffy Tulfo ang isang lalaki na hindi maamin sa interview ang totoong bilang ng anak? Sino ang mas duwag? Ito pa ang nakakatawa sa kapal ng pagmumukha mo, Raffy Tulfo. Pagkatapos mo lait-laitin ang sundalo na namatay sa enkwentro na duwag, may mukha ka pang makiramay. Sa halip na humingi ka ng pasensya sa mga sinabi mo, aba, ang gusto mo pang panabasin nakikiramay at nakikipagtalamhati ka? Paggawa niya ng trabaho niya sa operation, it so happen, sadly, isa siya sa nasawi. Hindi lang naman siya, dalawa pero isa siya doon sa nasawi. So ma'am, huwag kang papa-apekto ma'am. Inuulit ko, doon sa mga bashers, sorry ha, napakabobo. Wala kayong magawa sa buhay. Mas mabuti siguro, magdasal na lang kayo, makakatulong pa kayo, idasal nyo na lang kaluluwa ni PFC, idasal nyo mga sarili nyo para hindi na kayo maging para naman maging matalino rin kayo. Diba? Hindi din talaga makapal ang pagmumukha mo, no? Hindi ba kaya kaduwagan ang hindi pagtanggap na meron kang nagawang mali at ang hindi paghingi ng despensa?
Isisingit ko lang ang comment na to. Grabe. Sa Reddit may mga topic na din pala tungkol sa kabastusan mo, Rapi Tulfo. This is an eye-opener. Ganyan pala siya. Kawawang sundalo na gamit pa para sa YouTube views. Sinabi na nga na pupunta sa operation. Hindi pinakinggan kaagad. Below the belt pa yung mga sinabing pangungutya. Nakaka-demoralize ngayon. Parang party to be blamed siya sa nangyari sa pobreng sundalo. Ang masaklap, maraming fanatic na bubutante yan. Hay nako, Pilipinas, wala nang pag-asa. Siguro habang nagbabarilan, tatakbo ka, sabay siguro sigaw mo, Mama, 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 nandito ng kalaban, tulong mama. O dili kaya nakatalok bungkat, nagdadasal, tapos tinatawag mong mama mo. Ito, Rafi Tulfo, ang kwento ng kasama ng sundalong tinawag ng duwag. Sundalong duwag na nag-alay ng kanyang buhay para mailigtas ang kanyang mga kasama. Pakinggan at namnamin mo o nawain mo at nang makonsensya ka sana. Kabagay maging sundalo siya, nakakatakot ka. Ito ipaparating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine Army yung pagkatao mo. Gabi. Siguro mga alas 10 ng gabi yun. Alas 10 ng gabi, naglakad kami hanggang maging alas 4:30. Doon. Pagsapit ng alas 4:30, doon na kami nakabangga ng kalaban. So ongoing na firefight, sa sobrang kasi marami kasing doon kakahuyan din bahay. Maraming pwedeng pagtaguan talaga yung kalaban. So habang tumatagal yung laban, hanggang pasikat na yung araw, doon na kami pinaikutan ng kalaban. So nag-decide yung officer namin na mag-retrograde na o mag-backtrack na. So ako yung last man kasi na umatras. So sabi ko kay Late Canlog, Sergeant, withdraw ka na doon. Ako yung last man. Pero sinabi niya, hindi. Mauna ka na doon. Mauna na kayo. Kasi pag sabay-sabay tayong matras, mauubos tayo. Ika-cover fire kung muna kayo. So matras ako. Naghanap ako ng posisyon para ma-cover fire siya. Pero bago nun, pagdating ko sa posisyon ko, tiningnan ko siya. Tinamaan siya ng M203, grenade launcher. Tuminapon siya. Pero tinawag ko siya. Sergeant Canlog, okay ka lang ba? So suminya siya ngayon, thumbs up. So ibig sabihin nun, okay siya. Napangiti pa nga siya eh. Pero nung nagka-cover fire na ako, tinawag ko siya ulit. Sergeant, withdraw na. Yun yung time na hindi na siya umimik. Tinawag ko pa siya ulit ng pangatlong beses. Hindi na talaga, wala nang Late Canlog na nagsalita. So yung time na pala yun na yung time na tinamaan na siya. O sabihin natin, sa ginawa ni Late Canlog, napahanga kami lahat. Sa tapang niya, sa dedikasyon, lakas ng loob, para harapin yung kalaban. Pero ganun pa man, hinusgahan pa rin siya ng mga tao.